Alright. So sabi rito, sabi ni Bastetoy na ano daw, babawiin daw natin. Sabi niya, babawiin natin ang bansang ito at ibibigay sa mamamayan. In English, we will reclaim this country and give it back to the people. Baka hindi pa kayo naniniwala. May video rin po yan. Are. To reclaim this country and give it back to the people. Yes. Yay, palakpakan. Diba? Ang tanong, sino ba ang kumuha sa Pilipinas? May kumuha ba sa Pilipinas? Ang presidente ngayon, Marcos. Kailan ba naging kanila ang Pilipinas? Diba? Kailan ba naging sa presidente ang Pilipinas? Kailan ba naging sa kanila ang Pilipinas? Akala ko ba kapag ka public servant ka, it is the people who is your boss. It is the people who owns you. You owe them. Bakit parang baliktad? Alam nyo, pareho lang din po ito ni Sara ng diskarte kung sino mang PR na tuturo sa kanila. Ito, kailangan may ganito tayong BBT1. Sabihin mo to. Pero if you ask them to explain it furtherly, nako po, baka itok-itok ang mangyari. Diba? We will reclaim this country and give it back to the people. Ano bang nangyari sa Pilipinas? Diba? Siniraan nyo ng siniraan ng gobyerno. Kung tutuusin, ang laki ng utang na loob nyo sa mga Marcos kasi underdog si Duterte noong 2016. Pang-anim. Sa anim na kandidato pagkapangulo. Kahit na nagbabakbakan yung tatlong mga loko-lokong dilawa na partido, hindi pa rin siya nakakaungos. Until such time na dalawang balik sa Ilocos Norte, humingi ng tulong sa pamilya Marcos at hindi naman nila alam na magiging kasalanan nila sa bayan na tinulungan si Duterte, inendorso sa taong bayan. Di ba? At ito na nga ho, nanalo. At ang pangako ni Digong, pangako niya, campaign promise niya yan ipapalibing niya, ipapatupad niya yung batas. Actually, hindi niya kailangan ipangako yun. Kailangan niyang gawin kasi batas yan ipakulong, ipalibing si Apo Lakay. Diba? At hindi dapat tanawing utang na loob sapagkat binayaran po siya dyan ng buwis ng bayan. Yung sahod niya bilang Pangulo na nagpatupad ng mandato na yan ng Korte Suprema. Diba? Walang dapat tanawing utang na loob dyan. Siya ang may dapat tanawin ng utang na loob. Sila, ng mga Duterte. Hindi naman sila kilala sa national politics Nakilala lang si Duterte noong 1994 ba yun? Nung namatay si Flor Contemplacion, si Digong yung nagsunog ng bandera ng Singapore. Tapos galit na galit yung Singaporean noon. Yung Singapore. Tapos yung foreign affairs natin dito, nakausap siya si Digong. Kasi nga, naiinsulto yung Singapore. Malaki ang pabor na niyaambag nila sa atin. Baka mamaya maapektuhan yung ibang mga Pilipino. Diba? Tapos sumunod na lumitaw siya sa publiko. I believe that was a 2015 Senate investigation about rice smuggling dyan sa Davao. Nakaputing jacket pa si Digong noon. Pinagtatawanan pa siya ng Jinggoy. Sila yung may utang na loob Plus, isang katerba na mga loyal armies, na mga Marcos loyalists and supporters ang sumuporta sa kanya't gumalang sa panahon ng kanyang panunungkulan. Di ba? Kaya nga nakakairita na pagbaba ni PBBM sa pwesto, yung paninira ni Duterte mula 2021, October, November, laban kay PBBM at ang mga vloggers nila na ayaw magkasama si Sara at si PBBM at ayaw na tumakbo si Sara bilang vice presidente. Hindi raw nila igagalang. Kaya po naman tuloy ang bastusan. At tinuloy ang banta, puro pambabasto sa gobyerno. Di ba? I-reclaim nyo, Diyos ko po. Anong give it back to the people? Baka ang mangyayari, ang magiging kultura natin kapag kayo ang nanalo, ay puro gulo. Di ba? Puro gantihan, puro awayan. Wala nang rule of law. Ang gamit fake news. Di ba? Puro pangaharas. Ngayon pa lang kitang-kita na sa kultura Sabi nito, may kumuha ba sa Pilipinas? This is actually a rhetoric. Di ba? A speech or a statement, something good to people's ears. Pero kung mumuni-munihin mo, bakit? Saan mo kukunin? That's right. Di ba? Lawlessness ang mangyayari sa Pilipinas. Sabi ni Torion, magandang tandem daw po ay Sara Duterte at saka etong si Bastetoy.
Ba? Dapat si Sara yung nandyan eh. Hindi naman kaya ano yun, masyadong ganid sa kapangyarihan ng dating. Di ba? Duterte. Wala pa sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang gumawa ng ganun. Di ba wala pang gumawa ng ganun? Tapos binibintangan ng kapraningan nila to eh. Naalala ninyo yung nagkaroon ng People's Initiative? Tapos may tinulungan si Martin Romualdez. Di ba? Ang kawawang Martin Romualdez ang nasisi. Pinagbibintangan nila na mga bangagtong mga to eh, na gusto raw kasi niya maging prime minister. Ano yung naamyendahan sa constitution natin? Ang isinusulong, economic restriction. Alisin ang 60-40. Oh. Di ba? At saka yung requirement na dapat full control ng Filipino national. Di ba? Kaya nga nabasura yung JMSU eh, because of the constitutional requirements. At ngayon, sa tingin niyo magtatagumpay ang mga 11 talks, ang 11 na ito na pag-uusap mula pa nung 19 kopong-kopong ng China at ng Pilipinas. O ngayon alam ko nasa Guangdong, China ata yung grupo ngayon at doon pinag-uusapan yung tungkol sa West Philippine Sea para sa joint exploration. As long as hindi nababago ang constitution. Panahon ni Duterte, problema rin ng foreign investors. Di ba yung foreign investments? Kasi siyempre nga naman, ikaw yung magdadala ng pera dito kung ilang 2 bilyong dolyares na negosyo. Tapos kailangan may kasosyo kang mga Pilipino, 60% pa. Yung controlling interest, yung kapangyarihan na yan, na magpatakbo ng negosyong iyong dinala rito, nasa kanila. Ikaw wala kang sekundarya ka lang. Di ba parang gago nun? So kung ako yung foreign investor, ba't pa ako mag-i-invest sa Pilipinas? Di ba? Overprotected. Overprotected yung batas. Dilipat na ako ng Vietnam sa ibang bansa, Malaysia, o Indonesia, di ba? O sa Timor-Leste. Kung saan may ibang opportunity na hindi ganyan ka overprotective. Ayaw nilang maamyendahan, pinolitika nila. Ang totoo nun, it was Robin Padilla who filed a political chacha. Naalala nyo yun, yung gagawin daw na yung Senado, 54, yung mga senador. Tapos regional, may botohan din ng senador. Oh. I like that idea. But the point is, si Martin Romualdez, kawawa naman ang binanata nila ron. Kesyo daw si Tambaloslos gusto lang mag prime minister. Ay ng buhay to. Ekonomiya ang pinag-uusapan doon. Ang tagal-tagal na panahon pa ni Digong sinasabi na amend the constitution, amend the economic provision, and just only that. So, nung iba na ang presidente, biglang naging anti-charter change sa mga animal. Bakit? Kasi po yung charter change pala na isinisigaw namin noong panahon niya, optics lang. So, pero ang realidad, nandun kasi kapag hindi ka na presidente. Diba? Katulad ng pagiging makachina, pagiging tuta nila. Oh. Baste magiging vice president. Ako po. Ito palipapakita lang talaga ng pagkaganid nga nila sa kapangyarihan na minsang nakatikim. Feeling nila, ang buong Pilipinas, sumuko na sa kanila. Diba? Sa kanila na iinog ang buhay ng mga Pilipino. Yung mga sinasabi na, kung nandito si Duterte, siya ang nasa gobyerno, siya ang presidente, hindi sana tayo magkakaroon ng problema sa langis. Kalukuhan, sumusukat, tumatay ba si Digong ng langis? Hindi naman, di ba? At wala namang may ganun. Oh. Ang tanong ito, mga ka-DDS, enlighten me. Ano nang nagawa ni Baste doon sa Davao City na mabigat? Tandaan nyo, ang Davao City, hindi totoo na yan ay parang Makati. Oo, may mga high-techs dyan, hanggang poblasyon lang yan. Pero napakalawak ng Davao City, marami pa rin dyan na mga nasa squatters area. At ang katibayan ng mga squatters area, ito po yung mga taong pumipila tuwing magpapasko sa kanila. 1,000 katao pumipila. Ilang kilometro ang inaabot. Grabing pahirap sa mga botante nila. Ang mga squatters area, yan, madaling makakuha ng solid na boto dyan. Isang baba mo lang dyan. Ang laki na ng makukuha mong boto pag nabdalahan mo sila ng mga babaeng malaki ang dede, magaling kumembot, sumayaw, di ba? Libre boso, o tsaka ng mga macho dancer na malalaki ang katawan, o tapos may bit-bit na talong sa loob ng brief, o na papaikot-ikutin ng ganun para sa mga kabadingan at mga matrona, boto na yan. Entertainment. Di ba? Kaysa katukin mo bahay ng mga nakagate ng mga mayayaman na ang lalawak ng bahay, ng bakuran, di ba? O, anong ginawa nila? May ginawa ba sila para mabago buhay ng mga yon? Wala. Meron ba ang Davao City ng factory? May production? Nag-hire ng mga tao nila? Wala.
Maganda yung mga bahay doon? Oo, yung mga OFWs, edi sariling sikap ng tao. 'Di ba? Malaki yung buwis. Kaya napapaganda nila yung ibang mga serbisyo doon. Okay yun, very good yun. Minana nila yung Kidigong eh. Hmm. Ngayon, eto. Hindi ho ba araw-araw, laman ng balita, ang Davao City sa Shabu? Ito na yung Shabu capital of the Philippines eh. Ang Davao City. Tapos, ito pa, fraud. Yung mga gawaan ng mga fraud documents, 'di ba? Fake birth certificates gawa sa Davao City. Sa Davao City nahuhuli ang mga kriminal, ang mga pugante. Bakit? Sige nga. Alam niyo ba mga kababayan kung bakit ginawa ni dating Pangulong Duterte na ang passport, ilang taon 'yon? 5 years, tama ba? O 10 years? 10 years ano? Tapos yung lisensya, 'di ba? Up to 10 years. Alam niyo ba kung bakit? May kinalamang malaki yan para sa mga pinapasok niya ng buong laya rito na mga Chinese spies, yung mga PLA, in the guise of tourist. Di ba pinapasok niya rito to be followed ang dokumento? Di ba? Kaya ako man nag-iisip rin ako nun eh. Bakit pinapasok dito yung mga tourist? Tapos walang dokumento to follow? Ang labo nun. Ano natuklasan ngayon? Ilang libo na mga fake birth certificates made in Davao City. Kaya po niya binago yung renewal ng passport at ng ID. I don't know if you have figured this out, ha? Because parang ano to binago niya to para hindi mapansin ang mga fake birth certificates at saka yung mga lisensya ng mga PLA dito sa Pilipinas. 'Di ba? Nagkaroon ng sleeper cell dito sa Pilipinas. Hindi naman talaga parang ano yun sa malasakit sa taong bayan. Hindi Bo malabs. Kasi kung tunay pong malasakit yan sa taong bayan, if I am the president, hindi ko babaguhin po yung every 5 years na renewal ng passport. Hindi ko i-extend yan. Hindi ko rin i-extend ng up to 10 years ang driver's license. I want it yearly or every 2 years, ganun. Pero one thing for sure that I'm gonna do, libre lahat yan. Walang bayad, kukuha ka ng passport. Lalo na pagka OFW, express lane. Di ba? Kasi ang laking pakinabang sa OFW. Ng bansang walang produksyon. Walang kakayanang magbigay ng trabaho sa sariling tao. Sa express lane kayo. May libreng kape pa, may libreng massage pa. Di ba? Tapos, yung lisensya. Taon-taon kayo mag-renew. Para masiguro, kasi may medical check-up yan eh. Para masiguro na ikaw ay qualified pa talaga na magmaneho. Na para masiguro na alam mo yung mga traffic rules. Na yung pagka nakakita ka ng letter P na may ganun, hindi mo iisipin na parking lot yun. Di ba? Hindi yung pagka may nakita ka na parang ganyan na may ghostbuster, di ba? Ayaw mo nang dumaan kasi may multo. Naalala ko dati sa may Fisher Mall, may pantrangko pa dyan sa Quezon Avenue. Tinanong niya kasi lapit lang naman ang ABS-CBN eh. Tinanong niya ni Corina Sanchez dyan, yung jeepney driver. Wala pang Duterte noon, iba pa presidente noon. I mean, that was 90s. Tinanong ngayon, ano ang ibig sabihin ng traffic sign na ito? Ako po, baliktad ang sinabi nung mama. Tapos tinanong, ano ang ibig sabihin ng kulay na yellow? Ng ilaw. Sabi nung mama. Direct bilisan mo. Bilisan? Kaya nasa LTO exam, ang nakalagay doon, humanda ka ng huminto dahil malapit ng pumula. Tinanong pa, pagpapamula na ang ilaw, ano nang mangyayari? Di bigla ka ng huminto, pula na eh. Di ba? Ang daming hindi nakakaalam ng traffic symbols. Kaya po maganda yung taon-taon may renewal. Di ba? Para hindi maging burden. Walang bayad. Tapos taasan natin yung singil doon sa mga yosi. Doon natin bawiin ng revenue. Yun po yung nararapat. Kaya lang, dinano niya yun eh. Binago niya yun eh. Di ba? Para hindi po mapansin. Okay? Para hindi mapansin ang pagpasok ng mga yan at yung mga undocumented na pakalat-kalat na rito. Tapos anong ending? Pinasukan tayo ng Pogo. Naku po. Tapos babawiin ng Pilipinas. Ibabalik sa China. 'Di ba? Sa interest ng China, balik ang Pogo, 'di ba? Balik ang droga. 'Di ba?